₱9.2 milyon na ang naiimprentang balota para sa eleksyon 2025. Yan ang pinakahuling datos ng Commission on Elections as of 7 p.m. kagabi mula nang simulan muli ang pag-iimprenta noong nakaraang Lunes. 13% pa lang yan ang mahigit 72 milyong balota na kailangan para sa eleksyon. Ibig sabihin, may mahigit 62 milyong balota pang dapat na maimprenta. Nauna na sinabi ng COMELEC na 1.5 milyon na balota ang target nilang maimprenta kada araw para mahabol ang kanilang target na deadline sa April 14. Ilang Chinese vessels ang namataan pa rin sa loob ng karagatan ng Pilipinas nitong weekend. Patuloy ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa kanila, kabilang ang monster ship ng China na nasa Zambales. May unang balita si Jonathan Andal. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard nang namataan. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. That you are inside in the Philippines. Magiging profesional at maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang pagdala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa 2 barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating Exclusive Economic Zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales. Nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa batay sa 2016 Arbitral Award. To China Coast Guard Vessel 5901, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award. 无九的号舰正在中华人民共和国管辖海域开展巡航，南海断裁案所谓裁决是非法的、无效的，中国不接受，也不承认。 Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng Zambales. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Inaasahang ipatutupad na ng Department of Agriculture ang National Food Emergency para mapaba ang presyo ng bigas. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. natanggap na nila ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Kapag ipinatupad ang rice emergency, papayagan ng National Food Authority ang maglabas ng buffer stock ng kanilang bigas. Papayagan din ang NFA na bumili ng bigas direkta mula sa mga magsasaka. Planong ahensya na ibenta ang mga bigas sa 36 pesos kada kilo sa mga LGU, na ibebenta naman sa publiko sa halagang 38 pesos kada kilo. Tumaas po ang presyo ng itlog dahil daw sa bumabang supply. Price check tayo bago kayo mag-add to cart. Live mula sa Blumentritt Market sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam, kumusta na ang mga presyo ng itlog? Maris, good morning. Dito sa bagsakan ng itlog sa Blumentritt Market, unti-unti na rin nadarama yung pagtaas ng presyo nito. Madaling araw pumupunta si Jefferson Santos dito sa Blumentritt Market sa Maynila para mamili ng panindang itlog. May pwesto kasi siya ng itlogan sa Pritil Tondo. Mabigat daw sa bulsa ang puhunan nitong mga nakaraang araw dahil mahal ang presyo ng itlog. Dati nakakapagbenta pa raw siya ng isang tray sa 210 pesos. Ngayon, 240 pesos na. Nagtataka. Ganun din nagtataka sila lahat. Bakit ganyan tumataas pero ang liit ng itlog? Sabi ko, wala akong magawa, nakauho namin. Kayo umango rito para malaman. Ang isa sa mga wholesaler sa Blumentritt na si Florian Padilla, nagtaas na rin bahagyan ng presyo. Ang isang case halimbawa na dating 1,900 pesos, 2,000 pesos na nila ibinibenta. Sa ngayon, tumaas. Tumaas siya ngayon. Kasi konti ang supply. Yung supplier namin, parang nagkalyata sila. Kaya sinasabi nila, kumonti ang supply.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may bird flu outbreak ngayon sa Amerika na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ngayon sa world market. Milyong mga manok kasi ang kailangan ikal o patayin para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Dito sa Pilipinas, sinisikap daw ng Department of Agriculture na i-stabilize ang presyo ng itlog. Walang shortage sa ngayon ng itlog, pero babala ng DA, posible magkaroon sa Abril. Ang solusyon, pabilisin ng pag-import ng mga nangingitlog na manok at ang pagkuha ng approval sa Food and Drug Administration para sa isang avian influenza vaccine. Ayon naman sa Philippine Egg Board Association, sapat ang supply ng bansa hanggang Abril at Mayo dahil sa production mula sa mga farm. Wala raw sila nakikitang dahilan para magkaroon ng shortage sa supply ng itlog. Maris, mahilig man sa scrambled egg or sunny side up dito, magiging kumuha ng supply ng mga itlog dahil talagang wholesale yung rate niya, so mas mura talaga. And may ilan-ilan na rin namili ng mga suke kaninang umaga. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Samantala, nagsagawa ng Operasyon Contra Colorum ang Special Action and Intelligence Committee sa Giginto, Bulacan ngayong umaga. Meron naman kaya nasita? Alamin natin sa unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Tatlong pribadong sasakyan na mga kolorum umano ang nahuli ng SAIC sa kanilang operasyon. Ngayong umaga dito po yan sa Giginto, Bulacan. Pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang kotse. May laman nitong 3 pasahero na patungo sa Pasay. Sabi ng driver, kamag-anak niya ang mga sakay, pero nang i-verify ng SAIC, napag-alaman na hindi sila magkakakilala. Sunod na pinarang isang AUV na may 6 na sakay na pasahero na ihahatid naman sa MRT North Avenue. Sabi ng driver, sinabay lang niya mga katrabaho at hindi siya kolorum. Ikatlo, nahuli ang isang kotse na may sakay na 3 pasahero. Ayon sa SAIC, 100 pesos sa nagiging singil ng mga driver sa isinasakay nila mga pasahero mula sa Bulacan hanggang sa Metro Manila. I-impound now ang mga nahuling sasakyan. Samantala, nasa 120,000 pesos po yung multa para dun sa mga nahuling kotse, habang dun sa mga AUV naman ay aabot sa 200,000 pesos. Yan ang unang balita mula rito sa Giginto, Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Bukod sa utang at malaki interes, dagdag problema raw ng ilang humiram sa online lending applications ang halos walang tigil na pangharas at pananakot ng mga kolektor. Ang iba namang nakabayad na, pinipilit na mangutang ulit. Lumalabas sa investigasyon ng PAOK ang mga operator ng ilang online lending app galing umano sa mga POGO. May unang balita si Salima Refrat. Pupugutan daw po ko ng ulo, huwag daw po ako lalabas kasi babarilin daw po ako. Ipaparake daw po ako. Buong pamilya ko po, papatayin daw po nila. Matinding pagbabanta at pananakot ang dinanas ni Flor. Di niya tunay na pangalan nang di mabayaran ng inutang sa online lending app o OLA. Naisip ko na tapusin na lang lahat. Pero mas inisip ko po yung kapakanan ng anak ko. Mas kailangan po nila ako. Mas kailangan po nila ng nanay. Ang mas matindi, maging mga mahal sa buhay, damay sa mga hinaharas. Yung family namin, ihaharasin din po nila yan. Talagang ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun, tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay po talaga nila sa website. Maging mga may good credit at good payer, sa pilitan raw na pinaglo-loan muli. Pinagre-reloan ako kahit ayoko na. Doon nila ako inaharas sa pagre-reloan. 15K yon yung nire-loan nila sa akin. 7K lang yung natanggap ko. Tapos kung ibabalik ko rin yun within a second, kailangan ibalik ko yung 15K. Araw-araw po yung tatawag po sila, starting po ng 6 a.m. Every 5 minutes tatawag sila, iba't ibang number, iba't iba rin po yung nagte-text. The more that parang instant yung bigay sa'yo, ang laki ng sacrifice. Lulubog at lulubog ka po kasi ang kanilang interest is 40 to 50%. Bukod pa po sa interest, may mga hidden charges pa sila, mga penalties. So talagang imbis na makaahon ka sa inutang mo na hindi mo naman nakuha ng buo, malulubog ka pa sa interest, malulubog ka pa sa mga penalties. Kaya ang NBI at PAOK sinalakay ang 2 online lending application sa Makati sa bisa ng search warrant. May nadatnan pang mga script sa mga computer para manghikayat na mangutang, pati na paniningil ng pautang. Marami na pong yung mga nagtangkang magpakamatay, nasira yung buhay,
magkaroon ng depression. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po na kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglulong sa inyo? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. 131 ang mga Pilipinong kinustudiya ng NBI at PAOK doon sa ginawang raid sa mga online lending applications noong isang linggo. Pero 117 lamang yung paharapin sa mga reklamo ng paglabag sa Data Privacy Act. Yan ay dahil may mga bumaligtad at piniling maging testigo. Meron ho tayong mga nakuhang mga testigo, mga nakumbinsi ng mga trabahador na magtestigo laban sa kumpanya. Sa kanilang palagay, merong mga hindi na tamang ginagawa yung kumpanya kasi harassment na nga, pananakot yung ginagawa doon sa kanilang mga sinisingil na mga nagkakautang. Sa investigasyon ng PAOK sa online lending applications na raw lumilipat ang ilang operators sa mga POGO, ngayong bawal na ang mga ito. Nakita na raw nila ito noong mag-raid sa isang online lending company sa Makati noong October 2023. Malaki din ito. Baka kung pagsasama-samahin mo lahat yan, baka billions din ito yung kinikita nila sa ganyan. Kasi ang mabigat dito, kumikita sila sa dugo at pawis ng mga kababayan natin. Talaga na-establish natin na ito is hindi lang locally but internationally ang operation nila. Ang nakita natin dito is Chinese din ang nagpapatakbo. Ang nabago lang, mga Pilipino naman ang mga empleyado. Ang nakakalungkot kasi dito, ang niloloko dito mga Pilipinos. At ang mga nanloloko, ang mga nangaharas, ang mga nagbibigay ng sakit ng loob is mga Pilipino din. At ito, ang nagpapasunod sa kanila, nagpapatakbo ng operation ay mga Chinese o mga foreign nationals na siyang nagsisilbing mga boss nitong loan applications. Ang SEC o Securities and Exchange Commission ang nangangasiwa sa mga financial lending instruments tulad ng mga online lending applications o platforms. Mula 2023, halos 24,000 reklamo na tungkol sa unfair debt collection ng mga OLA ang kanilang natanggap. Pero mahigit 300 lang ang nagpormalisa ng kanilang mga reklamo. May mga kasong naihain na ang SEC sa piskalya laban sa mga korporasyong may hawak sa mga nirereklamong mga OLA. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. We officially write our partners and request for removal, monetary penalty, suspension, revocation after the due process. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Ramdam pa rin ang lamig sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Pebrero at nasa peak pa rin tayo ng amihan season. Live mula sa Baguio, makasama natin si Anjo Perchera. Anjo, gaano kalamig dyan? Good morning mga kapuso dito po sa Baguio City. Kaninang alas 2 ng madaling araw mga kapuso ay nakapagtala po pag-asa ng lamig na 17 degrees Celsius mga kapuso. Tulad ko kanina, naligo naman ako pero pagdating ko dito, sobrang giniginaw pa rin ako. At mga kapuso, may rin sa akin likuran, napakarami nag-e-ersisyo dito ng mga lokal mga kapuso at dumadami na rin po ang bilang ng mga turista, ng mga lokal dahil sa paghahanda na rin po nila yan sa darating na Panagbenga Festival. Mga kapuso, nako, kung nandito sa Baguio City, sobrang may enjoy nito. Sobrang daming tao, sobrang daming pagkain. At ito balita ako sa iyo. Diigan. Alam mo ako, nagpabunot ako ng wisdom tooth kahapon ng Diigan. Pero hindi siyempre mawawala sa akin yung pagtingin sa pagkain. Ay tulad tong hawak ko, ang sikat na strawberry taho na dito na makikita sa Baguio City. Mga kapuso, nako. At sabi pa ng Pag-asa, ay lalamig pa po ang amihan season. Nasalo na po dito sa Baguio City at sa Atok Benguet. Saan naman pupuntahan namin? Chef J.R. Abangan na, mga kapuso. Siyempre, ito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit. Mag-commercial na kayo.
Samantala, may sagot si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa netizen na may negatibong mensahe para sa kanya. Sa story sa Instagram ni Pia, mababasa ang mensahe ng isang account na binabatikos ang kanyang suot at relasyon nila ng kanyang asawa. Sabi ni Pia, just another day, another DM. Ayon kay Pia, nakakasakit at nakakapagod na ang ganitong behavior online. Dapat iwasan na raw ang pagiging ganito ngayong taon at mas maging mabuting tao at suportahan ang isa't isa. Just because there's anonymity kasi online. Minsan masakit talaga magsalita ang mga tao, yung mga comments sila na parang, where is this coming from? Think before you click Think talaga. before you click. Kasi ayaw nyo rin siguro mangyari yun sa inyo, di ba? Of course. Samantala, nostalgia feels ang mini reunion ni na Asia's Limitless star Julian San Jose, Rita Daniel at Kyla. Sa isang concert na kanilang pinanood itong weekend spotted backstage ang tatlo. Reunited ang popstar kids na sina Julian at Rita, with Kyla na host ng talent show noong 2005. Winner noon si Rita at isa naman sa finalist si Julian. Napatrowback naman ang fans sa comment section at hirit nila future collab. Why not? That would be great! Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.